So, bago ko maraming satsat na sasabihin ito, intro mo tayo. Okay, right. So pwede i-vlog ko yung journey dito sa kwarto ko kasi ang bala ko nito, ako lang ang magtatrabaho nito. Kung may pira ako lang yung magtatrabaho nito. Ako yung mismo yung panday mason. Okay. Hindi, itong kwarto ko is gagawin ko tong sa Mindanao pa ng awards praktisanan. Silbi sana gusto ko ba na sa Tagalog. Silbi magpa-practice ako ng mason ang panday. Din itong kwarto ko yung papaktisan ko. Okay. Yan. So, by the way, so dito, baba tayo buwan. Ito, ako lang ang magpapahal nito. So, alam ko na yung technique nito, paano mag-asintada. O, iba-vlog ko yan, paano ko tatarbahuin yung kwarto ko. So, pagkatapos ng eleksyon, tatarbuhin ko na to. So, alam mo na yung technique. So, ang kailangan lang dito is Bosley Bill, tunton sa Mindanao, tunton yan na word. Pero sa Tagalog, tinatawag yan na hulog. So, ang gamit dito, Bosley Bill, hulog. Then, siyempre, may nylon. Silbi yun yung guide. Sa Mindanao, tinatawag yan na linsa. Then, eskwala. Then, barley bill. Yan talaga ang pinaka-importante na gamit kung magpail ng hollow block. Kung meron kang ganyan na gamit, so malabo na yung trabaho mo is hindi siya straight. Mas straight talaga siya kasi gumagamit ka ng ganyang gamit. So, yan yung gagamitin mo kung gamit para na ayos kong magawa ang trabaho ko. Then, meron akong kakilala nga isang panday mason. Nagtatanong ako sa kanya, then nag-research din ako sa YouTube, nalaman ko yung mga technique. Kahit ako lang ang magtatrabaho nito, hindi na ako magsusuhol pa nakukuha ng panday mason. Sa amin sa Mindanao, ang tawag dyan is panday mason na skill. Hindi na ako kukuha, ako lang yung tatrabaho nito. Ako lang yung magpapalang hollow block nito, iba-vlog ko yan soon. Then, ako lang dito yung magpalikada dito. So, by the way, may nipa pa dito pero may sin. Ito yung old kasi namin. Kasi noon ang bahay namin is nipa lang. Then yan ang mga nipa, hindi pa natanggal. Then may sin na kami. Yan. So, by the way, itong lamisa ko, yan. Steel yan, steel. Yan. Ako lang yung nag-welding nito. So, ito yung welding machine, Yan. By the way, hindi ako expert sa welding. Nag-aaral lang ako ng welding. Then, ito yung pinaktisan ko, nagawa ko ng lamisa ko. So, ito yun. Ako lang nag-welding nito. Hindi naman ako master sa welding talaga. Nagkataon na mayroong nagtrabaho dito. Tapos, yung welding niya is dito binilin sa amin. Then, nakiusap ako sa may-ari na pwede bang gamitin ko yung welding machine mo para mag-practice ako. Then, marami naman kaming mga kabilya. Kaya nagpa-practice ako. Kaya nagawa ako ng lamisa. Then, yan na yung practice ko. Nagawa ko ng lamisa. Yun na yung practice ko. So, sa awa ng Diyos, okay naman siya. Nagawa ko naman siya. Yung lamisa ko. Technique pa rin yung welding. Yung welding talaga, mas mahirap yung welding yung maninipis. Mas madali welding yung makapal na bakal. Yung maninipis na bakal, yun yung pinakamahirap na welding kasi may posibilidad na mabutas. Yun. Yung samaw dito eh. Samaw kasi pag may ganyan, no? Pag ganyan na ako para walang samaw yan. So, balik tayo. So, yung pang-welding, mas madali mag-welding ng makapal. Ang pinakamahirap yung manipis kasi may posibilidad na mabutas. Magdepende yan sa power ng welding machine mo. Kung malaki yung power sa welding machine mo, malaki yung ampere mo,
din maninipis na bakal ang welding mo, may posibilidad na mabutas yan. Magtitimpla pa rin kayo sa welding machine nyo. Pero, yung iba, yung power na welding machine nila is hindi na nila binabago-bago. Silbi, control lang sa kamay. Kung manipis yung welding mo, yung power ay hindi na hinaan, control lang sa kamay yung technique nila para hindi mabutas. Kailangan yun ng malaking experience talaga. Kasi kung masyado na pahinaan mo yung power para hindi bubutas yung manipis na bakal ng welding mo, ang mangyari dyan is mapipilit, masyado na siyang didikit. Mahirapan ka na kasi kunting ganun mo, didikit siya kagad. Hindi siya malanay. Sa Mindanao, malanay. Kailangan sakto-sakto talaga yung power. Then, control mo lang yung kamay mo. Control yan. So, yan yung natutunan ko sa pag-research ko sa YouTube din sa pag-welding ko nito. Kasi itong ginawa kong ito, maliwanag ko dito. So, itong ginawa ko ito, tubular to eh. Nilagyan ko lang ng minasa dito nga simento. Din itong tubular, manipis to eh. Dito talaga ako nahirapan kasi may posibilidad na mabutas. Pero dito, madali lang to. Ito, kasama kakapal na bakal, madali lang talaga i-welding. Then sa natutunan ko talaga, yung dito lang kasi masama eh. Then sa natutunan ko talaga, kung mag-welding tayo, hindi lang yung ipalanay natin sa Mindanao pa na ipalanay sa Tagalog ng tawag yan. Basta, pasensya na kayo dito sa vlog ko, Sagol Bisaya to kasi taga Mindanao ako. Yung Mindanao, Bisaya yung word na salita dyan. Ano ba yung topic na nakalimutan ko? So yung pag-welding pala, silbi yung welding rod may bakal yan. Then ang gagawin na natin, ipatunaw lang natin siya doon sa bakal. Mali yun. Kasi hindi yan didikit. Madali yan matanggal. Kailangan yung bakal, example, may dalawang bakal na kaganon. Tapos dito ka mag-weld. Kailangan yung dalawang bakal, tutunawin mo talaga yun. Plus, lalagay yung bakal na nandun sa welding rod. Yun yung technique para kakapit yung welding mo. Hindi yung kakapit pag yung bakal lang sa welding rod, yung nilagay mo, pinatunaw mo lang. Kailangan yung bakal na welding mo, kailangan tunawan mo rin. Plus, lalagay yung bakal doon sa welding rod. Yun yung matibay na pag-welding para hindi matanggal yung welding mo. Yan yung natutunan ko. So, ulitin ko hindi ako expert sa welding. Bago pa lang ako. First time ko nag-welding itong lamisa ko talaga. Yung nagustuhan ko yung pag-welding talaga. Nagustuhan ko. May balak ako, bibili ako ng welding machine soon. Basta itong kwarto ko, abangan niyo to. Kung may pira ako lang ang tatrabaho nito at iba-vlog ko. So, tingnan natin kung ano ba talaga yung pakinabang sa YouTube. Kasi lahat ng kaalaman ko na kinuha ko para ako lang ang magtrabaho sa bahay na to is galing lang sa YouTube. So, kung mag-success yung pagtatrabaho ko sa kwarto ko, okay naman siya. So, means, pwede talaga ng pagkukunan ng pag-aaral yung galing sa YouTube. Hindi tayo matuto kung hindi natin susubukan. So, mas okay to na ako yung magtrabaho sa kwarto ko para matuto din ako. Para magamit ko din yan. So, yung natutunan ko. So, yan. Okay, so today is another day. So, ngayon is March 20, 2022 na ngayon. So, nilagay ko pa yan dito sa wall sa desktop computer ko. Today is March 20, 2022. So, ngayon, nag-vlog lang ako ngayon kasi gusto ko lang ipakita yung buhok ko, kung ano talaga yung buhok ko. So, yan o. Tanggalin ko. Oh no! Yan. So, ito yung buhok ko. So, hindi po man siya masyadong mahaba yung sa likod mo. So, yun dito, yan o. Yan. May bandi siya sa dulo ng buhok ko. Yan o. So, kunti na lang. Yan. Ilagay ko na yun. Mag-save yun tayo.
Mag-save tayo. So, yan. Ano yung buko? Yan. 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 Pero, so, soon, meron akong gagawin na kakaibang style sa buhok ko. So, try ako muna ito. Yan. Yan. So, ganito yung gusto kong paglagay ng bunot. Nakababa talaga masyado dito sa likod. Kasi kaya kong ipakita yung buhok ko sa likod. Gusto ko nakatabon lahat na walang buhok na makikita. Yan. Yan. Good, so nag-vlog lang ako ngayon kasi mayroon akong gustong sabihin na kung sakaling mayroong isang tao na liligaw, nakapanood dito sa walang kwintang vlog ko. Iwan ko kung may kwinta ba to, parang walang kwinta yata. So, kung sakaling mayroong isang tao na liligaw, nakapanood sa video na ito, so huwag niyong kalimutan na mag-like. Yan. Then, subscribe. Then, click the notification bell. So, hanggang dito lang itong walang kwintang vlog. Peace.